Good morning mga kuya at ate ko dyan. Lahat ng mga kuya dito sa buong Pilipinas, matanda man at bata. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito naman si Kuya Bisaya nyo. Nagkaroon ng time para mag-vlog ulit sa kanyang channel dahil hindi nag-vlog sa mga nakaraang panahon dahil sobrang busy si Kuya Bisaya nyo. Hi guys, namimiss ko kayo lahat. Mga guys, paano ko sa inyo ngayong darating na eleksyon sa May 12, piliin natin kung sino ang karapat-dapat nating ilagay sa Senado. Huwag na tayong magpabudol pa muli. Nasubukan na natin sa loob ng 3 taon. Nararamdaman natin ang mga problema, ang mga pangako na hindi naman nila kaya gawin. Kaya hinikayat ko kayo kung sino ang karapat-dapat na ilagay natin sa Senado at sa Kongreso. Alam nyo na yon. Kung gusto nyo pagbabago. Masalimuot ngayon ang ating bansa. Away doon, away dito, nagkaparehas, naghahanap ng hustisya, naghahanap ng tama. Lahat sila puro tama, wala nang mali. Kaya alam natin, tayo ang makapangyarihan, mga taong bayan, kung sino ang ating inuloklok ngayong darating sa May 12, 2025. Piliin natin kung sino ang karapat-dapat. Huwag na nating iboto yung mga dating nagserbisyo sa atin na hindi naman nila ginawa ang kanilang mga pangako noong nakaraang eleksyon. Ngayon, bumabalik na naman sila para sa Senado. Ano naman ang gagawin nila? Manluloko na naman sa taong bayan. Di ba sinubukan natin silang iluklok sa kapangyarihan bilang isang Senado? May nagawa ba sila? Wala. Ngayon, babalik ulit. At ano naman gagawin? Di ba? Ang yung mga yan, matagal na dyan sa Senado, wala tayong naramdaman ng pagbabago. Hindi kagaya kay Kuya Bongo may pagbabago. At naramdaman ng milyon-milyong Pilipino. Tama, mali. Sa palagay ko tama. Alam nyo ba yung malasakit center ni Kuya Bongo, ang daming natutulungan dyan, di ba? Dapat ganon, naramdaman ng taong bayan ang mga serbisyo. Yung iba, anong mga ginagawa nila? Kagaya Lacson, Soto, Kung Rebilla, Lito Lapid, yun ba ay may ginawa na naramdaman natin kagaya kay Kuya Bongo? Wala, di ba? Yung dalawang ehersito, mga Estrada, nakailang balik na yan sa Senado. Kayo ba? Nakaramdam ba kayo sa kanilang serbisyo para sa ating mga mamamayang Pilipino? Wala, di ba? Huwag na nating ibalik muli sa Senado yung mga taong nanggaling na dyan sa Senado. Lahat iboboto natin bago. Yun po ang aking pananawagan sa inyo, mga kababayan ko. PDP, straight tayo. Ito ang tamang panahon para sa pagbabago. Nabudol na tayo, naloko na tayo noong nakaraang panahon, noong nakaraang eleksyon. Ngayon ba ay papagbudol pa tayo ulit? Hindi na. Tama na
ang kanilang ginawa sa atin. Tutuldukan na natin. Tama na. Ano bang nakita ngayon sa administrasyon natin ngayon? Ipaliwanag nyo kung sino mang maka Marcos dyan. Ipaliwanag nyo kung anong nakikita nyo sa panahon ngayon sa administrasyon ngayon. Ha? Wala kayong nakikita. Ngayon, yung pangako daw nila na 20 kilo, gawing 20 kilos, ay 20 kilo ang bigas. Ginawa daw nila ngayon sa parting Visayas, 20 kilos, ang isang kilong bigas. Ginawa daw nila. Dapat nationwide, hindi lang sa Visayas. Ibig sabihin, ang kanilang ginawa na pagbenta ng 20 ang kilo, katarantaduhan yan. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Sa ngayon, balita ko, tinigil na. Wala na. Ang bintang 20 kilo ang bigas. Wala na. Tinigil na. Di ba? Katarantaduhan. Dapat, kung kaya mong gawin, dapat nung pag-upo mo, nung nag-isang taon ka pa lang sa serbisyo, dapat ginawa mo na. Ngayon pa mag-eleksyon, saka mo gagawin. Ano na naman, bubudulin mo na naman ang mga taong bayan. Hindi na. Hindi na pwede. Wala kang ginawa. Sa bagay, wala ka rin namang sinira. Tabla lang yung serbisyo mo. Wala kang ginawa at wala ka rin sinira. Tabla lang. Wala. Kaya mga kababayan ko, hilingin ko sa inyo ang tamang boto. Huwag na tayong magkamali pang muli. Masakit man sa atin, pero nandito na eh. Wala na tayong magagawa. Basta Duterte ang ating iboboto. Panahon na para magsama-sama kung gusto nyong pagbabago para sa ating bansa na minana. Ganun ang panawagan ko sa inyo. Lalo na sa pagdating sa Kongreso, yung dating nakaupo ng mga congressman, ito ay panawagan ko sa inyo, huwag na nating iboto. Huwag na nating iboto. Dahil sila, nakita natin, pira-pira lang ang kanilang serbisyo. Hindi para sa tao. Tandaan nyo yan. Kung sino man ang congressman sa inyong lugar na nakita nyo na walang ginawang serbisyo para sa inyong bayan, huwag na nyo iboto. Lahat bago ang ating iboboto. Huwag na tayong magpaloko pa sa mga manloloko. Kaya mayroong manloloko kasi mayroong nagpaloko. Kaya may nabudol dahil mayroong nagpabudol. Panahon na. Huwag na kayong humanap pa ng iba. PDP laban. PDP laban. Pasensya na kayo kung sinong magka-Marcos dyan ngayon. No hard feeling. No hard feeling. Ang tanong, bakit kayo nanatili pa rin ang iba sa administration ngayon? Bakit? Ipaliwanag nyo nga.
kung anong ginawa niya na ikakabuti sa ating bayan. Isa lang ang hiniling ko, kung anong ginawa niya na ikakabuti sa ating lahat. Kung masagot nyo yan, sama-sama tayo dyan. Kung makamarkos ka. Bakit kayo nanatili dyan? Anong nakikita nyo dyan? Hindi tayo bulag, hindi tayo tanga. Huwag na tayo magbulag-bulagan pa sa katotohanan. Mayroon pa rin naiiwan dyan, mga Marcos. Aminin ko, sa mga kamag-anak ko, mayroon pa nga mga Marcos eh. Sa mga kamag-anakan ko, mayroon pa rin mga Marcos. Kaya ang tanong ko sa kanila, anong nakikita nyo kay Marcos? Paliwanag nyo. Kung may paliwanag nyo yan, sa loob ng 3 years, may nakikita ba kayo pagbabago? Yung 5,500 flood control, bilyon-bilyon ang budget noon. Nasaan si flood control? Nasaan? Wala, di ba? Kahit isa wala. Kahit isa wala tayong nakikita. Pero ang pira, ang budget doon, nakuha nila. Pero wala ang isang tinayo. Kunting bagyo lang, mahina ang bagyo, baha nasa buong Maynila. Sa lahat, probinsya. Sa Bicol, 200 ang patay. Sige nga, paliwanag nyo yan. Kung kayo ay makabibiim. Huwag kayong magalit sa akin, ito ay pawang katotohanan lamang ang aking sinasabi. Ipaliwanag nyo sa magandang ginawa kay Marcos ngayon. Kung mayroon kayong may paliwanag, samahan ko kayo na ikakabuti sa ating lahat. Wala. Anong ginawa ngayon ng ating presidente? Wala. Pasyal-pasyal lang. Pasal doon, pasal dito. Paninira sa mga Duterte para manatili sila sa kanilang posisyon. Kaya sirain nila ang mga Duterte kasi malakas talaga kahit anong paninira nila, hindi talaga nila matinag-tinag ang mga Duterte. Kasi ito sa totoo lang, no? Alam naman ng mga taong bayan ang ginawa ng mga Duterte noong panahon pa niya, nung siya ay presidente. Ang daming ginawa. Unang-una, ang licensed driver, 10 years. Sige nga. Ang passport, 10 years. Doon pa lang eh. Si Marcos nyo, mayroon bang ganyan? Yawards na yawards. O ano? Paliwanag mo. 10 years. Isa pa. Passport, license, 10 years. Mayroon pa. Basta ang daming ginawa ni Pangulong Duterte. Ang mga sahod ng mga kapulisan, militar, tinubli. 3 na. Ang kay Marcos ngayon, binawasan pa ang mga sahod ng mga militar, pulis. Sige nga. Ano ka? Yawa. Nayawa. Diba? Naramdaman namin ang ng mga mahihirap ang ginawa ng panahon ni Duterte. Dati sa amin, sa lugar namin dito, ito, totoong kwento ito. Hindi ako nagsinungaling. Dahil ito naramdaman namin. Nung panahon ni Duterte, napakagulo sa lugar namin. Hating gabi, nagtatakbuhan sa likod ng bahay namin. Takbuhan, hablutan. Basta maraming gumagala.
sa 10 oras ng gabi. Nung pag-upo ni Duterte, wala na. Peaceful. Peaceful lahat. Naramdaman namin mga kabarangay, pag-upo ni Duterte, napakatahimik ang lugar namin. Takot nang gumala ang mga aswang dahil maraming nagrurunda ng mga kapulisan. Yung mga aswang na nagbibinta ng mga pulburonik, takot nang gumagala sa gabi noong panahon ni Duterte. Kaya maraming maka-Duterte pa rin kasi yun din ang naramdaman nila sa lugar nila. Noong panahon ni Duterte, tahimik ang barangay namin. Totoo talaga ito. Totoo. Huwag mong sabihin, General Torre, na walang nangyari noong Duterte. Sa inyo walang nangyari, pero sa amin na mga maliliit na simpleng mamamayan, malaki ang nangyayari ng panahon ni Duterte. Kasi yun nga, sinasabi ko, yung gumagala ng hating gabi, wala na nung pag-upo niya. So sabihin nyo walang nangyayari. Sa inyo siguro, dahil mga pulis kayo, hindi kayo nakakaramdam ng ganitong pangyayari. Kami, mga simpleng mamamayan, naramdaman namin ang pagbabago. Safety, paglubas kami sa lugar namin, kahit gabi, safety kami gumagala-gala, lumakad, nag-uwi kami nang walang pag-alinlangan. Ngayon, sige nga, bumabalik na ang mga aswang ngayon, naglabasan sa gabi. Masahol pa kaysa dati. Ngayon, grabe, sobra. May mga bata nang gumagala-gala. Mga 13 years old, gumagala-gala ngayon. Di ko alam, baka may dala, inuutusan, i-deliver kung saan-saan. Sige nga, kayo mga maka-BBM, diba? Gusto nyo ganyan, siguro, trabaho nyo yan. Ang gumagala-gala sa gabi, kaya ginusto nyo si BBM. Diba? Kami hindi, yung mga matitino na tao hindi. Gusto namin tahimik ang aming nayon. Tahimik. Kayo mga BBM, kung mga idol mo kayo, kung aking mga kamag-anakan dyan na may BBM pa rin, ipaliwanag nyo sa ngayon. Bakit ganoon na lang kayo magtrato kay Duterte na mga mamamatay tao, kriminal? Sino bang pinapatayin niya? Yung mga taong hindi na pwede magbabago. Tahimik ng panahon na yun. Yung mga gumagala-gala sa kahating gabi, aswang kung tawagin, nabawasan. Wala na. Wala na. Kaya, huwag niyong kaming budulin pa uli. Kung kayo ay maka-administrasyon, sige, inyo yan eh. Kasi isa rin kayo sa gumagala-gala sa gabi, kaya ginusto nyo ng ganyan. Ganun. Kung may mapaliwanag nyo sa magandang ginawa ni BBM ngayon, nakakampi ko sa inyo. Wala kayong mapaliwanag kasi wala kayong nakikita pagbabago. Kahit isang poste, wala siyang tinayo. Pero ang utang ng ating bansa, napakalaki. Napakalaki. Bilyon, trilyon ang utang sa ating bansa ngayon. Dinaig pa niya nung panahon ng COVID. Nung panahon ng COVID, dapat trilyon ang utangin ni dating presidente natin, si Presidente Duterte. Dapat trilyon. Hindi.
Hindi umabot sa ganyan. Pero ngayon, hindi COVID ha. Bakit trilyon ang utang? Saan napunta ang pera? Ang pera namin sa PhilHealth, sa mga simpleng mamamayan, nasaan? Zero. Sige nga, paliwanag nyo. Kung yan ang ginusto nyo, makabibiim kayo, yawa. Nayawa. PhilHealth, zero. Nasaan ang pera namin? Wala na. Mga gawa. Kinuha niya. Magkano yun? 80 billion. 80 ba? Kung di mo nagkamali. 80 billion. Sa GSIS, 60 billion. Sige. Yung ating gold reserve, bininta niya. 2 container van. Sige. Doon kayo. Ano? Pinistol. Pinistol. Oh. Namit. Di ba namit? Gold reserve. Pinag-ilaman. Sa daming nagdaan ng mga presidente, magmula kay Cory Aquino, kay Ramos, basta hanggang ngayon, hindi yan pinag-ilaman yung gold reserve natin. Kasi yun ang balyo ng ating pera. Diyan tayo nagbabase sa ating pera. Diyan tayo nagbabase kung ilang piraso ang gagawin ng ating pera sa gold reserve natin. Eh ngayon, na binawasan, baka maubos pa nga eh. Ano? Namit? Sige, doon kayo. Doon kayo. BBM kayo. Binigyan ba kayo ng pera nung magbenta ng gold, yung gold natin? Binigyan ba kayo? Sige. Doon kayo. Anak-anak kayo. Anak-anak ko. Oo. Ganun kayo. Sige. Oh. Yung Maharlika funds. Ilang bilyon yun. Pundo natin yun. Wala na. Ano? Yung budget sa 2025. Yung GAA. Wala. Blanco ang pinirmahan. Sige. O diba? Halatang korupsyon. Doon kayo kampi. Pero Maldis. Doon. Diba? Kaya umalis si Vice President Inday Sara Duterte sa DepEd. Diba? Ito ay kakwento ko sa inyo ha. Kaya umalis siya sa DepEd. Alam mo kung bakit? Binadgetan ang DepEd ng 10 billion. 10 billion. Di mo ko kamali. Basta yun ang akin narinig. 10 billion. Ang pagkakalam ko, 5 billion daw yun ang budget sa DepEd. Tapos nagulat daw si Inday Sara, ang nilabas 10 billion. 10 billion ang nilabas. Pero ang budget ng naka-front sa kanyang pinirmahan, 5 billion lang. Pero ang nirelease na pera, 10 billion. Saan napunta ang 5 billion? Ano? Doon si Inday Sara nagwawala, umalis dahil harap-harapan na daw ang korupsyon. Doon siya umalis sa DepEd. Diba? Tapos si Sara ngayon, kalabanin nyo na kurakot daw sa DepEd. Hindi nyo alam kasi ang kwento. Kasi kayo, nagpabulag-bulagan kayo. Kung talagang si Inday Sara may korupsyon, bakit ang sabi ng COA na walang ginawang mali sa budget ng ating Vice Presidente? COA na may sabi niya. Bakit pagdating sa Kongreso, sa Quadcom,
Bakit palagi nilang tinutulak na si Inday Sara kinukurakot ang pira ng budget niya sa confidential funds? Ha? Bakit sila magsisiyasat sa pira na yan? May kuha tayo. May kuha tayo. Ay kung totoong nangurakot si Sara, sana nung pag-inventory ng kuha sa budget ni Sara, doon mahuhuli sana. Walang kita kasi lahat na mga ginagawa ni Sara mayroong kaakibat na resibo. Anong mga ginagawa niya may kaakibat na resibo? Kuha ang may sabi niyan at korte. Hindi nila pinapakinggan yung mga kongreso pagdating sa kongreso. Ipapatuloy nila na si Sara daw ganito ganyan. Paninira nga lang yun. Gusto na lang siraan si Sara para sa pagdating ng 2028. Sira na si Sara sa eleksyon ay lalo mang lumakas si Sara. Hindi man nagbabago ang survey kasi ang mga tao hindi man bulag. Marami mang social media ngayon nakikita man natin. Hindi man bulag ang mga tao. Hindi man tanga ang mga tao ngayon at lalong hindi bobo. Na ganon ang nangyayari. Ano? Yung GAA, pinirmahan blanco. Tapos nilagyan ng ganitong budget. Nilagyan na ni Romualdez Chat. Magkano na yun? Ang nilagay? 200 billion. 220 billion na tayo ang nilagay. O ano? O ngayon, meron silang kaso nga sa korte. Pinapatawag sila. Hindi nag-comply. Hintayin nyo pag maubos na ang inyong kapangyarihan. Magtago na kayo sa palda ng inyong mga lula. Amoy-amoyin nyo. Doon kayo magtatago. Hahanapin kayo at sisingilin kayo sa ginawa nyong pangnanakaw sa pira ng taong bayan. Tapos sabihin nyo, si Sara kurakot sa DepEd 125 million. Pusang gala. 125 billion. Vice Presidente ka o Presidente ka, 125 billion, barya lang yan, hindi yan pira para sa inyo. Ang kinukurakot nyo dyan, billion. Pusang gala naman, 125 million lang? Ay sus, Ginoo, naunsa naman taon mo? Kumbaga sa 200 billion, yung GAA, 5,500 flood control budget, walang nakikita ang flood control, pero ang budget nakuha na, na-release na. Ano yun? Ilang billion yun? Kasara 125 million pistol. Parang lang masira, no, di ba? Walang masirain lang, ganun lang. Sira. Bakit siya ang pilitin yung hanapan ng confidential, mga resibo, mga tamang paggastos ng pera ni Sara? Bakit kayo? Ang dami namang ahensya ng gobyerno na mayroong confidential funds. Bakit si Sara ang palagi nyo ginigit sa confidential? Doon pa lang halatang paninira, pagkabubo, tanga yung mga nagpaniwala kay BBM. Tanga. Ang daming mayroong confidential funds. Bakit si Sara lang? Yung mga congressman, si Romualdez, laki-laki na mga confidential fund yan. Bakit si Sara ang palagi yung ginigiit? Confidential. Yung 125 million? Pistol man. Ano ko?
nangyari. Di ba? Bobo ng Pilipino kung naniwala doon. Napakatanga. Halatang paninira lang sa politics ni Inday Sara. Paninira. Ang mga tao hindi man naniwala kasi hindi man tanga na kagaya ninyo. Ganun lang. Dahil palaging malakas pa rin ang mga Duterte, anong ginawa? Si Tatay Digong kinidnap. Dinala doon sa Netherlands ang matanda. Dinala. Dahil sobrang lakas ang mga Duterte sa survey nangunguna. Si Bongbong Marcos anong survey ngayon? 25%. Si Sara 50 pataas. Wala siguro talaga silang magawa dahil hindi pa rin babagong survey. Kidnapin si Duterte, dalhin sa Netherlands. Akala ko nila magbabago ay lalong lumakas ang mga Duterte. Lalong hindi mananalo yung mga line-up ni BBM. Kasi ang mga tao lalong nagagalit nung dinala si Duterte sa dahig. Nakita nyo nung dinala, buong mundo nagwilga, pati ibang bansa kasama sa wilga doon. Nakita nyo ba? Daming taga-ibang bansa sumama sa wilga doon. Na si Duterte ibalik sa Pilipinas. Ano? Wala silang magawa eh. Siguro isip nila, malakas pa rin ang mga Duterte. Yun yung kaya, dalhin si Duterte, kidnapin natin ito. Dalhin natin ito sa dahig para mawala na yung, mabawasan yung puwersa. Ang tanga yung nag-advise ng ganyan, no? Siyempre, magagalit yung mga supporters ng Duterte dahil dinalan nyo, kinidnap nyo. O ngayon dinalan nyo ngayon. Bumagsak ang rating ni BBM. Bumaba. Sige nga. Dinala. Isa yan. Naiingatan nyo. Pag nakaupo si Sara, marami kayo dyan na nakasangkot dyan sa pagkidnap ni Tatay Digong. Kumanda kayo. Tore. Kumanda kayo dyan. Ako, ang sinasabi ko yung katotohanan lang. Kumanda kayo dyan. Sana magpasan nyo yan. Yun ang hinihiling ko sa inyo. Kinidnap ang matanda. 80 ng edad. Sige. 80. Kung walang pera yun, kung normal na tao lang yun, 80, mag-i-i na yan sa short eh. Mga may panghi na yun eh. May pera, may suportado sa mga gamot, mga vitamins. 80, medyo ano pa sa Tatay Digong. Lakas pa talaga. Di nala sa Netherlands. Hindi mo kaluoy, hindi kinawa sa tao. Ha? Hindi kinawa. Tapos si Sara, palagi nyo nagsisiraan. No, mga tanga. Sige nga, kung si Sara, ikulong nyo o i-impeach nyo, ay Duterte yan. Dahil sa inisip nyo, pag si Sara magkakaroon ng kaso, matuloy ang impeachment, hindi na makatakbo sa 2028. Makinig kayo, mga taga-BBM, mga supporters BBM. Diba? Tungtong na kayo dahil ma-impeach. Kung ma-impeach, sakali pero talaga ko hindi ma-impeach. Kasi yun ang gugustuhin nyo yun, ma-impeach para wala ng Duterte. Paano yung mga kapatid? Si Bastes Kispulong, Duterte din yan. Bugo, agay kayo, oy. Bubo. Pag tumakbo ng presidente, kasi Duterte yun eh. Spulong, congressman. Si Basti, mayor. Di ba si Tatay Digong dating mayor yan? Tumakbo ng presidente nanalo. O si Basti, patakboy ng presidente yan. Ano? Hindi nyo iniisip, no? Tangingot. Si Sara, sige, ano na tayo? Si Sara, disqualify na, di na takbo. Dahil na-impeach nga. Yung kapatid, dalawa pa, lalaki. Yung mayor sa Davao. Ano?
Si Basti. Oh, yun ang kukuha sa record ng tatay niya. Di ba si dating Pangulo, dating mayor yun, tumakbo ng presidente. Ngayon si Basti, yun ang kukuha sa record. Kasi ang mga tao ngayon, pagtatak Duterte, doon yan pupukus. Doon pa rin susuporta yan, pagtatak Duterte. Kasi ang Duterte, tested na mamumuno sa ating bansa. Tested na. Dalawa yan sila, si Pulong at si Basti. Kung si Sara pilitin yung i-impeach, yawa na, nangabuang manigo. Buang yung mga to ha. Kuanggol ba? Kuanggolito bobo. Tangingot, tanga. Diba? Sige, si Sara i-impeach nyo. O, di na makatakbo. Paano si Basti? Pag tumakbo presidente yan, ay lahat ng tao doon pupunta sa kanya. So, suporta. Kung anong suporta kay Sara dati at kita Digong, mga Duterte, ay doon yan nilipat uli kay Basti for president. Tapos si Sara na impeach nyo. Si Basti ang magpresidente. Eh, ipapawalang bisa yun yung kaso na sa impeach. Ipardon niya, o kung makulong, ipardon niya yan. Ay, saus! Napakahina ng kukutin nyo. Anong nangyari? Maniwala ko kung lahat na Duterte, pakulong nyo. Pwede. Oh, lahat na Duterte, pakulong nyo. Si Bongo at si Bato, tatak Duterte din yan. Bugo, aoy, nausap. Napakahina. Utak pulburon talaga. Hindi, ito pang katotohanan lang sinasabi ko. Kasi si Sara kasi pilitin yung ibagsak. Si Sara, para hindi na magtatpo sa pagdating ng 2028. Yung Basti at Pulong, itatak Duterte din yan. Ano? Namit, oh. Kung lahat na Duterte pakulong nyo, ayan, pwede. Pwede. Eh, paano si Bato at si Bongo? Kung anong ginawa ni President Duterte nung siya presidente, siyempre, gagayahin yon, susundin yon. Kasi idol nila si Tatay Digong. Oh. Ano si Bato? Batuhin talaga kayo niyan pag yun ng presidente. Kaya sikapin nyo na ma-impeach si Sara, i-impeach nyo. Sige, impeach nyo. Akala nyo ba tapos na? Hindi. Kapatid pa nga eh. Ngayon nga may isang kapatid na tumatapang si Kitty. Palaban na ngayon. Wala nga. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan. Tanggapin nyo. Na 6 years lang talaga kayo kung matapos nyo ang 6 years. Tanggapin nyo. Huwag na kayong magpumilit pa dyan. Tama naman sabi ng Tatay Digong, hanggang 6 years ka lang. I-turn over mo na sa iba pa. Gahaman kasi kayo sa kapangyarihan. Buti, kung magandang ginawa, ay wala namang ginawa. Tapos naghangad pa naman na natili dyan sa posisyon. Paghilom, ayaw ko nyo binuangi da, ay luon ta mo. Lo ninyo eh. Anak ragyod, munay totoo gini akong kwento para sa inyo. Di kayo magtagumpay. Si Sara, kung magtagumpay mga kay Sara, i-impeach nyo, sige, impeach nyo. Si Tatay Digong, sige, kulong nyo. Para sa 2028, wala nang kalaban, si Sara din na. Si Basti, si Pulong. Katawan na mo. Ano? Si Basti at si Pulong, mas matibay yan. Na kayong ano? Tingnan mo, ngayon, eleksyon, tapos eleksyon,
Marami na maglilipatan dyan, mga kongreso dyan. Unti-unti nang kakalas yan kay Marcos yan. Unti-unti na. Kasi si pa Marcos, paubos ang kamandag niya. Si tatlong term na lang eh. Tatlong taon na lang eh. Na yan. Tapos na. Kaya yung mga abusadong mga pulis ng mga panahon ni Marcos, alam ko, may mga kaso kayo. Kaya humanda kayo. Pag kayo kinasuhan, tapos ang malaging araw nyo, mawala ang pinaghirapan nyo, yung pagserbisyo nyo, mawala na yun. Pag kinasuhan kayo, putin lang ninyo na way labot. General ka pa, kung kasuhan ka, back to zero ka, dodong tore. Back to zero ka dong. Dami mong kaso, ngayon, tore, kawawa ka. Yung pinaghirapan mo na tostar na yan, hindi ka bibilib dyan. Kaya ka naging tostar dahil pag-aristo ka tatay digong. Kaya ka naging tostar dahil ginugulo mo ang QGC. Doon mo nakukuha yung mga star na yan. Yung kaganapan ng kaguluhan. Hindi kami bilib sa iyong tostar kasi hindi yan sa serbisyo mo. Kung hindi, yung pandulupig sa mga taong bayan na walang kaakibat na katotohanan yung mga ginagawa mo sa panahon sa QGC. Abuso ang ginagawa mo. Sinira mong QGC doon. Kaya naging star doon. Paglaw star mo, kung pag-aresta mo kayo dati digong. Kaya masipag kayo sa ganyan. Kasi mayroong kasunduan. Sige, ganito. Pagtagumpayan mo yan, i-promote kita, isang star ka. O ito pangalawa pa, pag si Duterte na pakulong mo sa daig sa Netherlands, isang star ka. O yun. Kasunduan kasi yun. Magkano ba yun ang kabayaran niya na ma-promote? Walang pinta, di ba? Pero kung na-promote ka sa trabaho mo na ang dami kang kaso na madami mo mga drug lord binangga mo, mga addict dyan, dami mong binangga, napatino mo, lahat ng mga kaganapan na masama sa bansa, andun ka, nagsilbi para sa bayan, ang bayan, doon bibilib sa'yo. Ayong na-star kay sa Tatay Digong, tinakulong mo, tinahuli mo. Hindi. Walang kwenta. Walang kwenta talaga. Marami nagsabi na yung pagka-star na walang kwenta. Walang kwenta. Maraming nagagalit sa'yo sa pagka-star mo. Di ba? Pangit pakinggan. Na-star ka nga, pero milyon-milyon ang galit sa'yo ng taong bayan sa pagka-star mo. Kasi kaya ka na-star, nagka-2-star, dahil yun ang ginagawa mo. Di ba? Tama, mali. Kalahin mo nung pagkulo mo kay Tatay Digong. O, buwan lang, nakalipas. Promote ka ulit, star ka ulit. Di ba? Dahil lang doon na-star ka na. Ano yun? Anong ginawa mo doon? Yun lang. Pasigaw-sigaw. Hatakin. Di mo alam yung nasa likod mo mga kapulisan, mga nasasakupan mo, naiyak sa ginagawa mo. O, may nakas ka pang lubag laga na star. Ayun mga members ng mga kapulisan, umiyak nung pag-aresto mo kita Tatay Digong dahil sa ginagawa mo. Illegal. O, tapos star ka pa. Kaya wala nga, yung star mo yan, walang kwenta. Hindi talaga. Talagang kita star mo yan. Wala talaga, star mo. Ang dami nag-resign ng pulis ngayon dahil sa mga pinagagawa nyo. Kay BBM, lalo sa'yo. Dahil hindi na nagustuhan ang ginawa nyo. Oo, ando na tayo, promote ka. Pero anong kapalit? Galit ng taong bayan sa'yo. Marami nag-alisan ng mga membro ng kapulisan dahil sa ginagawa mo. Yan, alam nila na mali ang ginagawa mo. Kaya umiyak na sila. Wala sila magawa kundi sundin ka. Kasi kayo ang star player kayo eh. Kaya susunod sila doon.
Diba? Sorry sir. Sorry. Kung nagkapagsalita ko ng ganyan. Dahil sa akin, yun lang din ang aking naramdaman sa sarili ko. Sorry. Kasi nakikita ko rin mga pangyayari na yun nung pag-aresto mo sa Telecom. Daming pulis na iyak. Daming pulis na iyak. Anak ko nga, magtatapos na ngayong July graduation na. Parang nadismaya sa course niyang criminology. Dahil sa nakikita niyang mga kaganapan dyan sa mga kapulisan natin. Sa pag-handle mo, sir, mali sir eh. Nakikita ng mga nag-aaral ng mga kapulisan ngayon. Mali sir eh, ginagawa mo. Hindi ka nagpakitang magandang ehemplo sa mga bagong mga junior ng kapulisan. Ang pinakita mo sir, dahas, pwersahan, katulang kakulang mga papel, ginawa mo pa rin. Diba sir? Hindi kayo karapat-dapat na maging ehemplo sa mga kapulisan, yung mga junior, yung mga nag-aaral ngayon ng criminology. Hindi ka karapat-dapat. Maraming nadismaya nang dahil sa ginagawa nyo ngayon. Kaya maraming nag-aaral ngayon sa mga nag-aaral ngayon ng criminology nang dahil yan kay Tatay Digong. Nung panahon ni Tatay Digong yan. Kaya ang daming nag-aaral ng criminology ngayon. Dami. At ngayon lang din nangyari yan na maraming nag-resign na mga kapulisan dahil sa ginagawa ninyo sa administrasyon ngayon. Dami nag-resign. Diba? Totoo. Aminin natin. Aminin. Huwag natin magsinungaling. Kaya tama na. Manalangin na lang kayo na sana hindi kayo babalikan pagdating ng panahon. Yun lang. Kaya salamat. Ulitin ko uli. Sa May 12, 2025, straight tayo. PDP. Laban. Ha? 10 yan sila. 10 yung dalawa. Bahala na tayo doon maglagay. Kung sino yung ilagay nyo. Yung dalawa na yun. Bahala na kayo maglagay doon. Basta straight na 10. Kasi yung 10 na yun, pag yun ang nakapasok, tapos na ang malagay ang araw ni Marcos at ni Marvel at ni Torre. Tapos na doon. Pwede nang ma-impeach si BBM dyan. Kasi yung mga nakaupo na congressman ngayon, palagay ko papalitan din yan ngayon. Marami ding matatalo dyan. Okay, si Normales manalo siya. Pagpalagay manalo si Normales, papalitan yan siya bilang isang speaker. Mag-i-election yan uli sila doon. Ano? Pag si Romaldez na palitan ng speaker, tapos ang career nilang dalawa. Piti na. Kung makaupo ngayon ang mga bagong congressman, makaupo ngayon yung mga datihan, matatalo yon. Tapos na. Ang misa de Gallo. Tapos na. Change speaker. Yun na. Mag-file ng impeachment para kay Bongbong Marcos ngayon. Pagdating sa Senado, andun yung 10 naghihintay sa impeachment ng Marcos. Aprobahan yun. At si Chis Escudero, papalitan din yan. Tandaan nyo, Speaker at Senate President, papalitan din yan. Kung makaupo ang 10 Senado sa Kongreso, sa Senado, makaupo yung 10 na PDP sa Senado, pikat na ninyo. Tapos ang malagay ang araw nyo, 10 plus si Robin na sa loob pa. Siyempre yung nakaupo dati, mayroon pa rin kakampihan sa mga Duterte. Kagaya ni Senador Villanueva o kakampihan. Alam nyo kung bakit kaya kakampihan sila sa mga Duterte ngayon? Kasi next election, tatakbo yan sila eh.
Oh, siyempre kakampi na yan doon sa 10. Kagaling lang din yung iba, next election naman, sila naman tatakbo. Oh, ano? Nami, trapo talaga yan. Lagpak talaga yan. Siyempre, may nakaupo na ngayon na Senado, 10, nanalo yun. Ayaw natin nakaupo, malamang kakampi na yun sa 10. Kasi sinunod election, kung hindi nila kampihan yan, ay yung mga supporters ng mga Duterte, nakikita sila na inis na kumampi ka sa ngayong bago nakaupo. Siyempre, kakampihan. Para pag sunod eleksyon, isipin nila, suportahan tayo ng mga Duterte. Ganun yan. Kaya huwag kayong matakot dyan. Kasi yung mga 10 nakaupo, kagaya lang Jinggoy, ng JBRC ito, diba, sila Villanueva na yan. Magbaliktaran yan. Kaya kung i-impeach si Marcos, kakampihan doon. Kasi sa sunod eleksyon, sila na naman tatakbo eh. O, kung hindi sila kakampi doon, ay yung daming supporters ng mga Duterte. Siyempre ako di ka kumampi sa impeach o sunod eleksyon, hindi ka namin ibuboto. Ganun yun. Tama, ako mali. Ay tama. Tama. Ipagpalagay natin. Ito senaryo ko to. Ipagpalagay natin. Kung kunti lang ang makapasok sa mga PDP, ipagpalagay natin 5 lang o 6 lang makapasok. Kulang sila, di ba? O. Ay yung dating nakaupo, sasamahan yung PDP kasi sunod eleksyon, sila naman ang tatakbo eh. O. Sunod eleksyon, sila naman tatakbo. Siyempre, mga politics utak yun eh. Siyempre, isipin na, kakampi tayo dito kasi sunod eleksyon, hindi tayo kakampi dito. Maraming support sa mga Duterte. Hindi tayo maboto niyan, no? Diba? Tayo, totoo yun. Totoo yung sinasabi ko. Kapag i-impeach yan si Marcos, tagos yan sa kanyang buto. Yung 12 na yun, na dating 12, ngayon na nag-opo, dilipat yan. Dilipat yan. Kasi tandaan nyo, susunod eleksyon, sila naman na mag-i-eleksyon, yung 12 na yun. O. Kaya, pero mas tabis talaga ako yung 10 ni Duterte manalo. Lalong lagapak talaga sila. Lagapak. Si Villanueva, si Jingo Estrada, si kapatid. Kakampihan ngayon, mga Duterte. Kakampihan. Maniwala kayo sa akin, kakampihan. Kasi next election sila eh. Silang tatakbo eh. Oh. Kakampihan. Yun ang totoong senaryo dyan. Senaryo. Diba? Lagapak talaga. Impeachment talaga si Marcos talaga. Si Marcos talaga may impeach dyan. Yung congressman ngayon, bago lahat yan, magaupo. Tapos ang maiwan ngayon na nanalo si Romualdez lang. Kawawa talaga si Romualdez. Ang buhok na ngayon parang noodles. Kulot na kulot, lalong kumulot yan. Wala na yan. Kasi yung dati ng kaalyado, ni Dan Fernandez, mga congressman, wala eh, talo na eh. Hindi na nakaalyado ngayon yan. Wala si Abante, talo yan eh. Si Chua, talo yan sila eh. Ayun ang Romualdez eh, kabagagan niya eh. Eh kung matalo yan, ano ang kampi ni Romualdez ngayon? Eh nakaupo mga bago, mga supporters ni Duterte. Tuli talaga yan si Romualdez, tuli yan. Pati si Chase, tuli din yan. Pag natuli yung dalawa, si Romualdez, si Speaker, tapos si Senate, pag natuli na yan, ang sunod tuliin, si Bongbong na. Yan, tuli na sila. Ibig sabihin ko, matanggal sila sa kanilang posisyon. Kaya tuli, ang tawag ko dyan. Tuli, ang tawag ko dyan sa kanila. Totoo yun. Kayong impit-impit ni Sara, hindi yan magkatotoo. Malabo yan. Kasi hindi naman yun i-continuous yung na-file lang ngayon. Hindi. Palibagong filing yan sa impeachment. Hindi yung, kasi yung dati pa yun eh. Kasi yun ang pagkakalam ko, no? Yung na-file nila ngayon na impeachment, back to zero yun. Back to zero. Back to zero. Kung gusto nilang i-impeach ni Sara, mag-file ng palibago ulit. Yun ang totoo. Magtanong pa kayo sa mga attorney nyo. Yun ang totoo.
mag-file uli. Malamang magpapayal yung mga bago nakaupo. Ay, hindi magpapayal. Hindi pipirma yun. Hindi pipirma yun. Di ba? Tapos sa Senado naman, papasok yung 10. Wala nga. Hindi ganyan. Hindi yan ma-impeach. Promise. O, pustahan tayo. Pustahan tayo. Ipusta ko yung lola ko. Dalaga pa yung lola ko, ipusta ko yun. Hindi yan ma-impeach. Si Sara. Kasi bagong file lang impeach yun eh. Yung na-impeach lang ngayon, hindi matuloy yun. Gagawa ng palibagong impeachment. Gagawa ng bagong filing. Magpipirma uli ng bagong nakaupo. Ngayon, pirma uli yan. Yun ang totoo. Maniwala ka sa akin. Kasi napakinig na din, napakinig lang din ako niyan sa abogado. Alam naman, tayo eh. Mahilig tayo sumbabay-subaybay sa mga kanyang mga kisis-kisis eh. Yun ang totoo. Kamalabo may impeach. Tama si Sara ngayon, kampanting naninira, tinitira sila Marcos, lahat ng mga katawalian, sinasabi na, kasi kampante siya, dahil yung impeachment ngayon, hindi matuloy, magawa ng palibagong filing na impeachment. Palibagong filing yan. Yung na-file ngayon, basura yon. Basura yung file, basura yon. Basura yon. Promise. Yun. Kaya wala. Kahit pa may impeach yung si Sara, basta yung sinasabi ko, yun na yun. Si Sara may impeach nyo, yung dalawang kapatid, si Bastins, kasi pulong. Siguro no, yung mga tulpo dyan, tuwang-tuwa yan. Kasi inisip nila, pag si Sara may impeach, sila ang magbenepisyo, yung si Rapi Tulfo. Kasi yun ang pumapangalawa sa survey sa 2028 election for president. Kaya si Tulfo, yung Rapi Tulfo, yung tahimik lang. Kung si Tulfo karon, ana-ana siguro na, sige lang, away-away lang kayo dyan. Ganun lang yung Rapi, totoo yan. Away lang kayo dyan. Ako rin ang magbibenepisyo dyan pagdating ng panahon. Kung ma-impeach nyo sakali si Sara Duterte, ako ang magkikinabang dyan. Ganun ang utak ng Rapi Tulfo. So, Tulfo, dati Rapi, idol na idol kita. Kasi lahat ng mga katawalian sa gobyerno, tinitira mo. Nung nasa wanted sa radyo ka pa, doon kami humanga sa iyo. Napakatapang mo. Ngayon, nasaan ka? Nasaan ka? Baliktad eh. Ngayon nasa gobyerno ka na, nasa senado ka na. Karapatan mong magsalita ngayon, karapatan mong tumapang ngayon dahil meron ka ng kapangyarihan. Ano nangyari? Tikom bibig ka, Rapi Tulfo. Dati yung yabang-yabang mo, kahit general, kahit mayor, congressman, pinagmumura mo ng mga gumagawang katiwalian. Yung pala yabang lang pala yun, pira-pira lang pala ang purpose mo noon mga panahon na yun. Pakitang gilas lang pala yun para mag-viral, para maraming mga sa YouTube. Saan ka ba ngayon? Hinahanap ka ng mga masa, mga taong bayan. May Rapi ba ng salita? Wala. Nakikita ka lang namin, picture-picture kayo nila ni BBM. Kayo mag-asawa, ni Elisa. Yun lang na nyo, picture-picture. Pasusutok ng rubber shoes mo, wala, umapurma. Yun si Rapi Tulfo. Yung pala, walang bayag. Walang bayag. Yung luto dati na inimbestigahan mo, Rapi Tulfo. Ang tapang mo nun. Na may nanalo daw. Ngitong muka, ay ang muka, hindi Pilipino. Pagkating bansa, ano ba? Ilang araw to, 2 araw lang yung tinitira mo. Pagkatapos ito, tahimik ka na. Hindi mo na binalikan. Dahil, diba? Siguro pinapanalo ka rin ng loto. Kaya nanahimik ka. Kaya ka nag-ingay noon kasi halos buwan-buwan may tumamang loto. Tapos binibiripay mo. Yun nga, nahuli mo nga. Mayroon sa pinapalabas na itong mukha na
Yun ang nananalong loto. Ngayon, nung nalaman mo na hindi Pilipino, kumaga ano lang, pakitang tao lang na ito ang nananalo. Nahuli mo na yun eh. Nahuli mo na yun. Totoo yun na yung sa loto na yan, wala yan. Modus-modus lang yan. Nanahimik ka. Siguro, inopiran ka, manahimik ka na. Gusto mo, ikaw rin sunod manalo. O 100 million, o sige. Mananalo ka rin sunod. Nahimik ka, ngayon saan ka na? Wala. Ganun ka namin kakilala ngayon, Rapi Tulfo. Ganun ka rin pala. Binigyan ka ng ganun, tahimik ka na. Ganun na oh. Nakasipir na yung uso mo. Nasaan na yung Rapi Tulfo na inasahan namin, ang tatapang, nagtuturo sa TV? Lahat, sinisermonan mo, mayor, pinagmumura mo, ang tapang mo. Ngayon, nasaan ka na? Tulfo. Ngayon, nasaan ka na? Diba? Mga tulpo ngayon, wala yan. Piki yan. Matapang lang yan sa radyo, social media. Ngayon sa aktual, nandyan na kayo sa posisyon. Tahimik kayo. Kayo yun. Wala. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo mga kababayan ko. Huwag kalimutan ngayong darating sa May 12, 2025 PDP straight tayo ha. At Juan Munti party list ang ating iboboto. Nakikiusap ko sa inyo, Juan Munti party list. Huwag kalimutan din ha. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Good morning. Kung sino mang nasaktan sa aking pagsasalita ngayon, pasensya na kayo. Basta yun po ang aking nasa kalooban. Inilabas ko lang ang katotohanan. Salamat. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga. Paalam.